Taurus Leo, ang labanan ng lakas sa pagitan ng apoy at lupa. Ano ang mangyayari kapag ang isang apoy na hindi mapipigilan ay nakatagpo ng isang lupa na hindi matitinag? Kapag ang Leo, ang naglalagablab at walang takot na pinuno ng araw, ay humarap sa Taurus, ang tahimik at matatag na anak ng lupa. Hindi lang ito simpleng sagupaan ng mga personalidad. Ito ay isang kosmikong banggaan. Isang laban ng pride, pasensya, lakas ng loob, at purong elemental na kapangyarihan. Nagniningha si Leo upang makita. Hindi natitinag si Taurus. Umaatungal si Leo upang ipakita ang dominasyon. Tahimik na nakatayo si Taurus, walang iniintindi, hindi natitinag at sa isang paraan, mas makapangyarihan sa katahimikan kaysa kay Leo sa apoy. Magkasama, lumilikha sila ng tensyong parang magnetic. Delikado. Maganda. At talagang hindi malilimutan. Dahil walang humahamon kay Leo gaya ng Taurus. At walang nakakakalmang Taurus gaya ng Leo. Ito ang kwento ng apoy na ayaw mamatay. At ng lupa na ayaw mabasag. Isang kwento kung saan bawat tingin ay isang spark. Bawat argumento ay isang lindol. At bawat sandali ay pagsubok kung sino ang may tunay na kapangyarihan. Mas malakas ba ang lakas kapag maingay? O kapag tahimik? Ang dominasyon ba ay ipinapakita? O tinatanggap lang? Nasa sigaw ba ang tunay na kapangyarihan? O nasa katahimikan? Ngayon, sisid tayo sa pinakamatinding showdown ng Zodiac. Taurus Leo, ang labanan ng lakas sa pagitan ng apoy at lupa. At maniwala ka. Kapag naunawaan mo kung ano talaga ang nangyayari kapag nagbanggaan ang dalawa. Hindi mo na muling titingnan ang alinman sa dalawang signo sa parehong paraan. Taurus at Leo. Dalawang signo na ipinanganak mula sa magkaibang mundo. Ngunit nakatakdang magbanggaan sa paraang yayanig sa lupa sa ilalim nila. Ang Taurus ay lupa, matatag, hindi natitinag, mapagpasensya, nakalugar. Ang Leo ay apoy, matapang, walang takot, nagliliwanag, mapanindigan. Sa unang tingin, parang wala silang pagkakapareho. Ang isa ay tahimik na nakatayo, kumukuha ng lakas mula sa malalim na loob. Ang isa naman ay maliwanag na nagniningning, kumukuha ng enerhiya mula sa bawat matang nangangahas tumingin sa kanya. At gayunpaman, kapag nagtagpo ang dalawang makapangyarihang puwersa na ito, may nangyayaring pambihira. Hindi ito pagkakaisa. Hindi rin ito kaguluhan. Kundi isang bihirang tensyong magnetic na parehong delikado at banal ang pakiramdam. Dahil ang Taurus ay hindi natitinag sa ilalim ng presyon, kahit pa sa naglalagablab na intensidad ni Leo. At ang Leo ay hindi natatabunan ng katahimikan, kahit pa sa harap ng walang kinikilingang kalmadong Taurus. Magkasama, lumilikha sila ng relasyon na parang larangan ng digmaan. Isang hamon. Isang pagsubok sa pagkakakilanlan. At minsan, isang magandang bagyo na hindi lubos na nauunawaan ng alinman sa kanila. Nais ni Taurus ang katatagan. Nais ni Leo ang paghanga. Pinahahalagahan ni Taurus ang kapayapaan at pasensya. Pinahahalagahan ni Leo ang pagnanasa at pagpapahayag. Kaya kapag nakaharap sila sa isa't isa, dalawang katotohanan ang nagbabanggaan. Sabi ni Taurus, hindi ko babaguhin ang sarili ko para sa kahit sino. Sabi ni Leo, hindi ko papatayin ang apoy ko para sa kahit ano. Ito ang dahilan kung bakit hindi malilimutan ang kanilang koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit parang lindol ang kanilang mga pagtatalo. Ito ang dahilan kung bakit parang karmiko, tadhana, at emosyonal na matindi ang kanilang ugnayan. Ang paglalakbay ngayon ay dadalhin ka sa loob ng parehong isipan. Ang kalmado, nakalugar na puso ni Taurus. At ang nagliliyab, expressive na kaluluwa ni Leo. Makikita mo kung paano sila mag-isip. Bakit sila nagbabanggaan? At kung ano talaga ang nangyayari kapag nagtagpo ang Toro at Leon. Maligayang pagdating sa isa sa pinakamakapangyarihan, dramatiko, at nakapagpapabago na zodiac na pagsasama sa universo. Maligayang pagdating sa Taurus Leo, ang labanan ng lakas sa pagitan ng apoy at lupa. Section 3, yan ay kalikasan ng Taurus, dane lupa dine hindi matitinag. Ang Taurus ay hindi ang pinakamalakas na signo. Ang Taurus ay hindi ang pinaka-expressive, dramatiko, o nagliliyab. Ngunit ang Taurus ay may taglay na lakas na kahit ang pinakamalalakas na tinig ay napapahina. At kahit ang pinakamalalakas na bagyo ay humihinto bago lumapit ng sobra. Dahil ang Taurus ay lupa. Malalim, sinaunang, mapagpasensyang lupa. Ang uri ng lupa na nagpapalago ng mga puno,
humahawak ng mga bundok, at tumatagal ng siglo nang hindi gumagalaw ng kahit isang pulgada. Sa loob ng bawat Taurus ay may tahimik na katotohanan. Maaaring dahan-dahan akong kumilos pero may layunin ang bawat galaw ko. At kapag tumindig na ako, wala ang makakapag-abala sa akin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakaintindi sa Taurus. Iniisip ng iba na kalmado sila dahil walang pakialam. Ngunit ang katotohanan, malalim ang malasakit ng Taurus. Hindi lang nila sinasayang ang enerhiya sa mga bagay na hindi matatag, pansamantala, o hindi mature. Iba ang paraan ng pakikipaglaban ng Taurus. Nakikipaglaban sila sa katahimikan. Nakikipaglaban sila sa lohika. Nakikipaglaban sila sa pamamagitan ng pagtanggi na mahila sa kabuluhan. Habang ang iba ay sumasabog, ang Taurus ay sumisipsip. Habang ang iba ay sumisigaw, ang Taurus ay nanonood. Habang ang iba ay nawawala sa kontrol, ang Taurus ay lalo pang nagkakontrol. At kapag naabot na ng Taurus ang kanilang hangganan, kapag napagdesisyonan nilang sapat na, ang kanilang galit ay hindi parang apoy, kundi parang pag-uga ng mismong lupa. Mabagal, mabigat, at hindi mapipigilan. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang Taurus sa labanan. Hindi sila agad tumutugon. Naghihintay sila. Sinasaliksik. Tinitis. At kapag tumugon, ito'y panghuli. Ngunit sa likod ng lakas na ito ay may malambot na bahagi. Pusong nagmamahal sa katatagan, kapayapaan, katapatan, at katahimikan. Hindi nais ng Taurus ang digmaan. Nais nila ang kaligtasan. Hindi nila hinahangad ang dominasyon. Nais nila ang kaginhawaan. Hindi nila gusto ang kaguluhan. Nais nila ang consistency. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagpapahayag, kundi sa panloob na katatagan. At ito rin ang dahilan kung bakit nahihirapan si Leo sa paligid ng Taurus. Dahil ang apoy ni Leo ay humihingi ng reaksyon, galaw, at damdamin. Habang ang Taurus ay nagbibigay lamang ng katahimikan. Para sa Taurus, ang katahimikan ay karunungan. Para kay Leo, ang katahimikan ay pakiramdam ng pagtanggi. At dito nagsisimula ang spark ng alitan. Section 4, yan ay kalikasan ng GC, Danny Apoy ay dapat mapansin. Hindi pwedeng baliwalain ang Leo. Hindi lang sila pumapasok sa isang silid, kinokontrol nila ito. Hindi lang sila nagsasalita, ang kanilang mga salita ay nag-iwan ng alingaungaw. Hindi lang sila umiiral, sila ay nagniningning. Pinamumunuan ng araw, nagliliwanag si Leo ng init, kapangyarihan, at kumpiyansa. Bawat hakbang, bawat sulyap, bawat galaw ay may enerhiyang humihingi ng pansin. Ang Leo ay apoy, matapang, expressive, ligaw, at hindi kayang pigilan. Sa loob ng bawat Leo ay may tinig na bumubulong. Ipanganak ako upang magningning at hindi ko papatayin ang liwanag ko para sa kahit sino. Ito ang dahilan kung bakit kaakit-akit at pabago-bago si Leo. Ang kanilang enerhiya ay nagbibigay inspirasyon. Ang kanilang tapang ay kumokontrol. Ang kanilang puso ay nagmamahal ng matindi. Ngunit kapag hinamon ang kanilang pride o pinabayaan ang kanilang presensya, ang parehong apoy ay maaaring mag-alab bilang kaparusahan. Iba ang paraan ng pakikipaglaban ni Leo kumpara sa Taurus. Habang ang Taurus ay mabagal at matatag, si Leo ay mabilis at sumasabog. Ang kanilang damdamin ay malakas, nakikita, at hindi maitago. Kapag naramdaman ni Leo ang kawalang katarungan, pagkabigo, o pagtanggi, ipinapahayag nila ito, malakas, may damdamin, at walang pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim ng apoy ay may malalim na kahinaan. Pinakamalaking takot ni Leo. Maging invisible, hindi mapansin o hindi pahalagahan. Pinakamalaking sugat ni Leo. Makaramdam ng undervalued o underestimated. At dito nararamdaman ng Taurus na parang puzzle si Leo. Hindi agad tumutugon ang Taurus. Hindi naghahanap ng pansin ang Taurus. Nanatiling kalmado ang Taurus habang inaasahan ni Leo ang fireworks. Para kay Leo, ang kalmadong ito ay parang pagtutol kahit isang hamon. Para kay Leo, mas malakas ang katahimikan kaysa sa mga salita. Para kay Leo, ang katahimikan ay isang spark na handang sumiklab. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit naakit si Leo sa Taurus.
Isang tahimik na lakas na ayaw matitinag. Isang nakalugar na enerhiya na nagpapahinay sa apoy. Isang misteryo na parehong hamon at kaakit-akit. Si Leo ay apoy na kailangang mapansin. Si Taurus ay lupa na ayaw gumalaw. At kapag nagbanggaan ang dalawa, ang tensyon ay agad sumasabog at hindi malilimutan. Section 5, kapag sila unang nagtagpo. Isipin ang sandaling ito, isang silid na puno ng enerhiya. Si Leo ang unang pumasok, matapang, nagliliwanag, at hindi kayang baliwalain. Bawat mata ay nakatingin, bawat ulo ay nakataas. Ang kanilang presensya ay magnetic, kumokontrol ng pansin ng walang kahirap-hirap. Bawat galaw, bawat salita ay tila pinalalaki, na para bang ang universo mismo ay yumuyuko sa kanilang liwanag. At pagkatapos ay pumasok si Taurus. Tahimik. Kalmado. Mapagmatsyag. Hindi natitinag. Walang palakpakan, walang paghiling ng pansin, walang agarang reaksyon sa nagliliyab na pagpapakita ni Leo. Isang matatag, nakalugar na presensya na tila sumisipsip sa silid ng hindi kailangang mangibabaw. Para kay Leo, ito ay kakaiba na kakaalis ng kapanatagan pa nga. Sanay sila sa paghanga, sa reaksyon, sa pagkilala. At gayunpaman, hindi natitinag si Taurus. Hindi tumutugon si Taurus. Hindi nagpe-perform si Taurus. Bakit hindi nila ako pinapansin, iniisip ni Leo, na may halo ng kuryosidad at pagkabigo. Bakit sila tila hindi apektado, napakakalmado, parang hindi matitinag? Para kay Taurus, kaakit-akit ngunit nakaka-overwhelm si Leo. Ang enerhiya ay maliwanag, matindi, halos sobra, ngunit hindi maikakailan na kaakit-akit. Hindi hinahabol ni Taurus ang tindi. Hindi nila hinahangad ang spotlight. Ngunit may isang bagay tungkol sa apoy ni Leo, ang kanilang kumpiyansa, init, at tapang, na tahimik na humihila kay Taurus. Sa unang pagkikita na ito, agad ang tensyon. Nais ng apoy ni Leo ang pagkilala. Ang lupa ni Taurus ay tumatangging ibigay ito ng kusa. Ito ay magnetic. Ito ay electrical. At ito pa lamang ang simula. Isang sulyap, ilang salitang napagpalitan. At ipinanganak ang spark ng rivalidad, kuryosidad, at hindi sinasabi na hamon. Tinuturing ni Leo si Taurus bilang palaisipan na dapat lutasin. Tinuturing ni Taurus si Leo bilang puwersang dapat obserbahan, hindi kaagad tutugon. Ito ang sandali kung kailan nagtagpo ang apoy at lupa. Ang sandali kung kailan nagharap ang pride at pasensya. Ang sandali kung kailan naramdaman ng dalawang makapangyarihang puwersa ang hamon at ang potensyal sa isa't isa. At sa unang pagkikita na ito, naitanim ang mga binhi ng parehong alitan at koneksyon. Section 6, bakit sila nagbangga, ini pangunahing dahilan. Ang Taurus at Leo ay magnetic, makapangyarihan, at hindi malilimutan, ngunit ang kanilang mga pagkakaiba ay halos tiyak na nagdudulot ng alitan. Ang kanilang banggaan ay hindi personal, ito ay elemental. Nagtagpo ang apoy at lupa, at nagkaroon ng friction. Control yes impluensya. Naghahangad ang Taurus ng kontrol sa pamamagitan ng pasensya, consistency, at tahimik na otoridad. Hindi nila kailangan mangibabaw, matatag lang silang nakatayo. Naghahangad si Leo ng impluensya sa pamamagitan ng visibility, charisma, at pamumuno. Gusto nilang mapansin, kilalanin, at hangaan. Kapag tumanggi si Taurus sa pagtatangka ni Leo na mangibabaw, nararamdaman ni Leo ang hamon. At kapag sinusubukan ni Leo na ipakita ang kapangyarihan, nananatiling hindi natitinag si Taurus. Fixed signs, fixed wills. Parehong fixed signs ang Taurus at Leo, nangangahulugang ayaw nilang magbago at mahigpit sa kanilang paniniwala. Hindi natitinag si Taurus. Nagpupuslit si Leo sa pamamagitan ng nagliliyab na enerhiya. Walang sinuman ang madaling magkompromiso. Ang kanilang katigasan ay nagtitiyak na kahit ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ay maaaring lumaki sa epic na labanan. Katahimikan yes pagpapahayag. Nakikipagkomunikasyon ang Taurus sa pamamagitan ng katahimikan, pasensya, at maingat na pag-isip. Nakikipagkomunikasyon si Leo sa pamamagitan ng salita, damdamin, at intensidad.
Kapag tumanggi si Taurus na tumugon, iniisip ni Leo na kawalan ng interes o pagsalungat ito. Kapag binaha ni Leo si Taurus ng emosyon, nakikita ito ni Taurus bilang hindi kinakailangang drama. Pride at ego. Nangangailangan ng pagkilala ang pride ni Leo. Nangangailangan ng respeto ang pride ni Taurus. Gusto ni Leo ng paghanga. Gusto ni Taurus ng tahimik na pagkilala sa pamamagitan ng aksyon. Walang sinuman ang handang yumuko na maaaring gawing mas personal ang alitan kahit hindi sinasadya. Estilo ng emosyon. Pinoproseso ng Taurus ang damdamin sa loob, dahan-dahan at maingat. Nararanasan ni Leo ang damdamin ng hayagan, agad at matindi. Ang pagkakaibang ito ay maaaring magmukhang malamig si Taurus kay Leo at nakaka-overwhelm si Leo kay Taurus. Banggaan ng prioridad. Pinahahalagahan ni Taurus ang katatagan, kaginhawaan, at seguridad. Pinahahalagahan ni Leo ang passion, excitement, at pagkilala. Kapag nagkaiba ang prioridad, tumataas ang tensyon, kahit sa pinakamaliit na interaksyon. Sa madaling sabi, gusto ni Leo ang apoy. Ibinibigay ni Taurus ang lupa. Gusto ni Leo ang galaw. Ibinibigay ni Taurus ang katahimikan. Nangangailangan ng pagkilala si Leo. Nag-aalok ng kapayapaan si Taurus. At kapag nagbanggaan ang dalawang ganitong makapangyarihang puwersa, ang resulta ay isang hindi maiiwasan, magnetic, at hindi malilimutang alitan. Section 7, yan ilabanan ng lakas, mahalagang tagpo ng kwento. Isipin ang isang silid na puno ng enerhiya. Naglalakad-lakad si Leo, ang kanilang nagliliyab na tingin ay nakatuon kay Taurus. Bawat galaw, bawat salita ay may bigat, pride, passion, intensidad. Nagsasalita sila ng may otoridad, ang boses nila ay tumataas, kumokontrol ng pansin. Tahimik na nakaupo si Taurus, nagmamasid. Hindi natitinag. Mapagpasensya. Ang kanilang katahimikan ay halos nakakabingi, isang tahimik na hamon sa nagliliyab na presensya ni Leo. Nagsisimula ang banggaan sa salita. Itinuturo ni Leo kung ano ang dapat baguhin, ano ang dapat gawin, at ano ang maaaring pagbutihin. Matibay, tiwala, at halos agresibo ang tono nila. Nakikinig si Taurus. Paminsan-minsan, tumatango, ngunit walang sinasabi. Naiirita si Leo sa kalmadong ito. Para itong pagtutol kahit pagsalungat. Bakit hindi ka tumutugon? Tanong ni Leo, apoy sa kanilang mga mata. Dahan-dahan at maingat na sumagot si Taurus. Nakikita ko ang sinasabi mo. Iniisip ko ito. Ngunit hindi ako kikilos hanggat hindi ito may saysay. Lalo pang nagliliyab ang apoy ni Leo. Gumagalaw ang kanilang mga kamay, tumataas ang damdamin, at mas matalim ang mga salita. Sinusubukan nilang wasakin ang pader ni Taurus. Bawat spark ng passion ay sumasalubong sa hindi matitinag na lupa. Ngunit hindi natitinag si Taurus. Ang kanilang pasensya ay nagiging sandata. Ang kanilang katahimikan, isang kalasag. Habang lalo pang nagtutulak si Leo, mas lumalakas ang Taurus. Bawat ongol ni Leo ay humaharap sa tahimik, hindi matitinag na bigat ng determinasyon ni Taurus. At pagkatapos may banayad na pagbabago. Naiintindihan ni Leo na ang mas malakas na sigaw ay hindi panalo. Na ang pagpuwersa ng pagbabago ay hindi mapipilitan ng Taurus. Samantala, napapansin ni Taurus ang puso ni Leo, ang tapang, intensidad, at pangangailangang mapansin, at nagsisimulang maunawaan kung bakit hindi pwedeng baliwalain ang apoy na ito. Tumataas ang tensyon. Apoy laban sa lupa. Pride laban sa pasensya. Sigaw laban sa katahimikan. Bawat tingin, bawat galaw, bawat salita ay nagiging larangan ng digmaan. Sa banggaang ito, walang talagang panalo agad. Pareho silang sumusubok sa isa't isa. Pareho silang natututo. Pareho silang nararamdaman ang purong kapangyarihan ng kalabang elemento. Mas nagliliyab si Leo, mas tumitibay si Taurus, mabigat, at hindi mapipigilan. Hindi lang ito labanan. Ito ay sayaw ng kapangyarihan, pagsubok ng kalooban, kwento ng dalawang elementong puwersa na ayaw sumuko. Sa huli, pareho silang nagbago.
Pareho silang nagkaroon ng respeto. Pareho nilang naintindihan, hindi kayang sirain ng apoy ang lupa, at hindi kayang patayin ng lupa ang apoy. Magkaiba sila ngunit pantay na makapangyarihan. At ito ay simula pa lamang. Section 8, loob ng isip ni Taurus habang nakikipaglaban. Habang umaatungal at nagliliyab si Leo, tahimik na nakaupo si Taurus, nararamdaman ang bawat salita, bawat galaw, bawat spark ng apoy na tumatama sa kanilang kalmadong pader. Sa loob ng isip ni Taurus, mabagal ngunit maingat ang mga iniisip, parang mga ugat na lumalalim sa lupa, hindi natitinag ng mga bagyong nasa ibabaw. Bakit kailangan nilang palaging magtulak ng sobra, nag-isip si Taurus. Bakit hindi nila nakikita na hindi ako natitinag ng ingay o kislap? Hindi nakikipaglaban si Taurus sa damdamin, nakikipaglaban sila sa lohika, pagtitiis, at pasensya. Bawat reaksyon ay sinusukat, bawat tugon ay maingat na pinag-iisipan. Pinagmamasdan nila si Leo. Sinusuri bawat pagtaas at pagbaba ng nagliliyab na enerhiya, bawat pagtatangka na sirain ang pader. Ang pagkabigo dahil sa intensidad ni Leo ay kinikilala, ngunit hindi ito kumokontrol kay Taurus. Sa halip, kanilang ini-channel ito sa focus. Hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Hindi ko ibibigay sa kanila ang gusto nila. Mananatili akong matatag. Sa ilalim ng tahimik na lakas na ito, may mas malalim na bahagi, pusong pinahahalagahan ang katapatan, katatagan, at kapayapaan. Hindi nais ni Taurus ang alitan para sa ego, nais nila ang balanse. Nakikita nila ang apoy ni Leo bilang hamon at leksyon. Nagtutulak sila dahil may malasakit. Umaatungal sila dahil nagmamahal. Hindi ko ito sisirain. Hindi rin ako ayaw para dito. Bawat katahimikan, bawat pagtanggi na tumugon, ay isang sinadyang pagpapakita ng kapangyarihan. Alam ni Taurus na ang tunay na lakas ay hindi sa pagsabayan ng apoy sa apoy, kundi sa pagtindig ng hindi natitinag, hayaang ang lupa ang sumipsip at tiisin ang apoy. At sa katahimikan na yon, nagsisimulang maunawaan ni Taurus ang isang malalim na bagay tungkol kay Leo. Maaaring maliwanag ang apoy, ngunit tanging lupa ang makatatagal magpakailanman. Mas tatagal ang pasensya kaysa sa pagnanasa. Mas may kapangyarihan ang katahimikan kaysa sa kahit anong sigaw. Sa tahimik na pagninilay na ito, naghahanda si Taurus para sa susunod na hakbang, hindi sa galit, kundi may ganap na kalinawan, matatag, malakas, at hindi matitinag. Section 9, sa loob ng isip ni Leo habang nakikipaglaban. Habang nananatiling kalmado, tahimik, at hindi natitinag si Taurus, nararamdaman ni Leo ang apoy sa loob nila na lalo pang lumalakas sa bawat sandali. Bawat salitang hindi pinapansin, bawat sulyap na sinagot ng neutral, ay nagpapasiklab ng pagkabigo, pride, at determinasyon ng sabay-sabay. Bakit hindi sila tumutugon, iniisip ni Leo, habang ang ungol sa dibdib nila ay lalo pang lumalakas. Bakit sila hindi natitinag habang ibinibigay ko ang lahat, nagsasalita ng may damdamin, at tumatayo ng matapang? Nakikipaglaban si Leo gamit ang puso muna, pride pagkatapos. Nakikita, makapangyarihan, at hindi kayang baliwalain ang kanilang enerhiya. At kapag tumanggi si Taurus na tugunan ang kanilang intensidad, para itong hamon, isang hamon na dapat mapagtagumpayan, hindi sa pasensya, kundi sa tapang. Hindi ako pababayaan, bulong ni Leo sa loob. Hindi ko papatayin ang apoy ko para sa kahit sino, kahit sila pa. Bawat galaw, bawat pagtaas ng boses, bawat masigasig na salita, ay pagtatangka na abutin ang hindi natitinag na puso ni Taurus. Nagmamadali ang isip ni Leo, sinusubukang intindihin kung bakit mabigat ang katahimikan. Sineseryoso ba nila ako? Wala ba silang pakialam? O sila ba talaga ay hindi natitinag? Ngunit sa ilalim ng intensidad ay may kahinaan. Takot ni Leo na hindi mapansin, hindi pahalagahan, o mabawasan ang halaga. Itong takot ang nagtutulak sa apoy. Bawat pagtatangka na magpasiklab ng reaksyon ay hindi agresyon, ito ay desperadong pagtatangka na makilala, makaugnay, at maging mahalaga. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagsisimula ring mapansin ni Leo ang mga banayad na katotohanan tungkol kay Taurus. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan.
Ang kanilang kalmadong presensya ay hindi kawalang interes. Ito ay lakas. Para kay Leo, ito ay parehong nakaka-frustrate at kaakit-akit. Paano kaya nakakayanan ng isang tahimik na tao ang ganitong kapangyarihan, iniisip nila. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbabago ang apoy ni Leo mula sa purong agresyon patungo sa paghanga, mula sa pagkabigo patungo sa hamon, mula sa ego patungo sa respeto. Napagtanto nila, hindi kailangang sumabayan ng Taurus ang apoy sa apoy. Hindi kailangan ni Taurus na tumugon upang patunayan ang lakas. Ngunit hindi mapipigilan ng Leon ang pag-aatungal, hindi mapipigilan ang pag-apoy, dahil ito ang kalikasan ng apoy. Patuloy ang labanan, nagliliyab, matindi, emosyonal, at hindi malilimutan. Section 1-0, yan the turning point. Pagkatapos ng oras ng banggaan, umaatungal na apoy, matatag na lupa, may nagbago. Si Leo, pagod sa pagtutulak, ay nagsimulang makita ang katotohanang hindi nila napapansin noon, hindi matitinag si Taurus. Bawat sigaw, bawat pakiusap, bawat pagtatangka na pasiklabin ang reaksyon ay sinalubong ng kalmado at hindi natitinag na lakas. Hindi ko sila mapipilit, napagtanto ni Leo, ang kanilang apoy ay kumikislap sa halo ng pagkabigo at respeto. Hindi nila ako tinutuligsa dahil matigas ang ulo, sila ay malakas. Hindi matitinag. Sila ay kakaiba. Samantala, napapansin ni Taurus ang pagbabago kay Leo. Sa ilalim ng apoy, sa likod ng aungol, may pusong tumitibok ng tapang, pasyon, at kahinaan. Sobrang lakas ng kanilang apoy, iniisip ni Taurus. Ang kanilang apoy ay hindi para sirain, ito ay para mapansin. At marahil hindi ito banta. Marahil ito ay dapat igalang. Sa bihirang sandaling ito, lumalambot ang tensyon. Walang umaatras sa pagkatalo. Walang sumusuko sa takot. Sa halip, parehong nakatayo, alam ang kapangyarihan ng isa't isa, tahimik itong kinikilala. Nagsisimulang yumuko ang apoy sa paligid ng lupa, at nagsisimulang buksan ng lupa ang sarili sa apoy. Natututo si Leo ng pasensya, kahit kaunti, habang nasasaksihan ang tahimik na puwersa ng lakas ni Taurus. Natututo si Taurus ng pagkilala, kahit kaunti, habang nararamdaman ang intensidad ng puso ni Leo. Ito ang unang pagkakataon sa labanan na ang respeto ay pumalit sa friction. Hindi na naglalaban ang aungol at katahimikan, nagkakasundo sila. Ang turning point na ito ay hindi tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa dominasyon sa iba, kundi sa pagkilala sa kanilang lakas, kahit na hinahamon nito ang sarili mong lakas. Nagtagpo ang apoy at lupa. Nagharap ang pride at pasensya. At parehong natuklasan ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang isa't isa ay pantay na makapangyarihan, pantay na hindi natitinag, at pantay na karapat-dapat sa respeto. Section 11, sino banhi talagang panalo? Power breakdown. Pagkatapos umatungal ang apoy at tumindig ng matatag ang lupa, nananatiling tanong, sino talaga ang panalo, Leo o Taurus? Ang sagot ay hindi simple, dahil ang kanilang labanan ay hindi lamang pisikal o verbal, ito ay elemental, emosyonal, at mental. Bawat isa ay nangingibabaw sa iba't ibang aspeto. Emosyonal na laban, panalo si Leo. Umunlad ang apoy ni Leo sa damdamin. Bukas ang kanilang puso, at hindi maikakaila ang kanilang intensidad. Sa mga alitang nangangailangan ng pagpapahayag ng damdamin, nangingibabaw si Leo dahil nakikipaglaban sila ng may passion at tapang. Maaaring malalim ang nararamdaman ni Taurus, ngunit iniproseso nila ito sa loob. Agad at hindi kayang baliwalain ang emosyon ni Leo. Mental na laban, panalo si Taurus. Kapag mahalaga ang lohika, estratehiya, at pasensya, may kalamangan si Taurus. Ang kanilang katahimikan ay lakas. Ang kanilang desisyon ay maingat at pinag-isipan. Maaaring padalos-dalos ang apoy ni Leo, ngunit matitiis ni Taurus, sinusuri at hinihintay ang tamang pagkakataon upang tumugon. Pasensya, panalo si Taurus. Kayang maghintay, magtiis, at lumampas sa oras si Taurus. Ang apoy ni Leo, kahit matindi, ay hindi kayang magtagal magpakailanman.
Mas matagal ang lupa kaysa sa apoy. Tapang panalo si Leo. Si Leo ay humaharap ng diretsyo. Walang takot at matapang, sumasalungat sila kung saan magdadalawang isip si Taurus. Kapag sinusubok ang raw bravery, nagniningning si Leo. Pangmatagalang tatag panalo si Taurus. Sa paglipas ng panahon, panalo ang katatagan ni Taurus sa mga laban ng sustainability. Hindi matitinag ang lupa. Ang apoy ay maaaring sumiklab, ngunit nauupos. Ego clash tabla. Parehong may pride at matatag sa paniniwala, hindi madaling umatras. Ang laban ng ego ay nagtatapos sa stalemate hanggang sa makilala ang mutual respect. Ang panghuling hatol. Pantay na makapangyarihan sina Leo at Taurus, ngunit sa magkaibang paraan. Hindi kayang sirain ng apoy ang lupa. Hindi kayang patayin ng lupa ang apoy. Si Leo ay intensidad, passion, at tapang, hindi mapipigilan sa sandali. Si Taurus ay pasensya, tatag, at tahimik na lakas, hindi matitinag sa pamatagalan. Ang tunay na panalo ay ang nakakaunawa sa larangan ng digmaan. Minsan, iyon si Leo. Minsan, iyon si Taurus. Ngunit higit sa lahat, parehong natututo mula sa isa't isa, at ang mutual respect ay nagbabago sa labanan tungo sa isang mas dakilang bagay, balanse, pag-unawa, at paglago. Section 12, yani malalim inay katotohanan tungkol ay kanilang ugnayan. Sa ilalim ng banggaan ng apoy at lupa ay may katotohanang kakaunti ang nakakaunawa, hindi kaaway sina Taurus at Leo, sila ay salamin, guro, at katalista para sa paglago. Itinuturo ni Leo kay Taurus na magbukas, maramdaman ng mas malalim, at ipahayag ang pasyon ng walang takot. Sa pamamagitan ng apoy ni Leo, nagsisimulang makita ni Taurus ang halaga ng emosyonal na tapang, na minsan, ang hayaang masunog ang puso ay hindi mapanganib, kundi malaya. Itinuturo ni Taurus kay Leo na bumagal, hanapin ang pasensya sa gitna ng kaguluhan, at maunawaan na ang kapangyarihan ay hindi laging kailangang malakas. Sa pamamagitan ng lupa ni Taurus, natututo si Leo na ang katatagan, pagtitiis, at tahimik na lakas ay maaaring magpigil sa padalos-dalos na apoy nang hindi pinapatay ito. Magkasama, lumilikha sila ng balanse na hindi kayang makamit ng isa lamang. Kailangan ng apoy ang lupa upang mabuhay sa pangmatagalan, kailangan ng lupa ang apoy upang gisingin ang pinakamalalim nitong enerhiya. Ang kanilang ugnayan ay matindi dahil ito ay elemental. Bawat argumento ay isang leksyon. Bawat harapan ay isang salamin. Bawat spark ng alitan ay nagiging pagkakataon para maunawaan at lumago. Ito ang dahilan kung bakit hindi malilimutan ang relasyon ng Taurus at Leo. Hinahamon nila ang isa't isa, pinipilit lampasan ang hangganan, at tinutulak makita ang higit pa sa ego. Hindi nila sinisira, binabago nila. Sa esensya, ang pasensya ni Taurus ay nagpapalago sa puso ni Leo. Ang tapang ni Leo ay nagpapasiklab sa kaluluwa ni Taurus. Hindi kinukansela ng apoy at lupa ang isa't isa, pinapalakas nila ang isa't isa. Ang kanilang mga laban ay hindi upang sirain sila, kundi upang gisingin sila. Ang kanilang mga banggaan ay hindi upang mangibabaw, kundi upang magturo. At sa bihira, magnetic na tensyon sa pagitan ng apoy at lupa, natutuklasan ng parehong tanda ang kanilang pinakakatotohanang sarili, mas malakas, mas matalino, at mas buhay kaysa kailanman. Ito ang kapangyarihan ng Taurus at Leo ng magkasama, isang ugnayan na nagliliyab ngunit matatag, puno ng pasyon, ngunit tumitibay, ligaw ngunit nakalugar. Section 13, yan ang huling mensahe. Apoy at lupa. Katapangan at pasensya. Passion at pagtitiis. Ang labanan sa pagitan ng Leo at Taurus ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa purong, elemental na kapangyarihan na dala ng bawat isa at matutong igalang ito. Itinuturo sa atin ni Leo na ang tapang, intensidad, at pagpapahayag ay kayang gumalaw ng puso at baguhin ang mga sandali. Itinuturo sa atin ni Taurus na ang katatagan, pasensya, at tahimik na lakas ay kayang tiisin ang pinakamalupit na bagyo. Kapag nagtagpo ang dalawang puwersang ito, ang banggaan ay nagiging dramatiko, hindi maiiwasan, at hindi malilimutan. Ngunit sa bawat harapan ay may aral, hindi kayang sirain ng apoy ang lupa, at hindi kayang patayin ng lupa ang apoy. Sa halip, nagkakasama sila, hinahamon ang isa't isa, at binabago ang bawat isa. Para sa mga nakasaksi o nakakaranas ng dinamika na ito ay magnetic at nagbibigay aral. Ipinapakita nito ang kagandahan ng mga kabaligtaran, kung paano ang magkaibang enerhiya ay maaaring magtugma, magbigay balanse, at magpalakas sa isa't isa.
Ang aungol ni Leo ay nagbibigay inspirasyon kay Taurus upang buksan ang kanilang puso. Ang kalmado ni Taurus ay naglugar sa nagliliyab na impulso ni Leo. Sa huli, ang labanan ay hindi tungkol sa dominasyon. Ito ay tungkol sa paglago. Ito ay tungkol sa mutual na respeto. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagpapalupig sa iba, kundi sa pagkilala at paggalang sa kanilang lakas. Kaya sa susunod na makita mo si Taurus na matatag at si Leo na nagliliyab, tandaan. Ito ay hindi lamang tunggalian ng mga tanda. Ito ay sayaw ng mga elemento. Pagsubok ng mga puso. Kwento ng balanse, pagbabago at respeto. Apoy at lupa, parehong malakas, parehong makapangyarihan, parehong kinakailangan. Ngayon na nasaksihan mo ang ultimate na labanan sa pagitan ng Taurus at Leo, oras na para marinig ang iyong opinyon. Aling tanda ang mas nakaka-resonate sa iyo, ang matatag at hindi natitinag na Taurus, o ang matapang at nagliliyab na Leo? Naranasan mo na ba ang makapangyarihang banggaang ito sa iyong sariling buhay? Ibahagi ang iyong mga kwento sa comment sa ibaba, gusto naming malaman kung paano nagtatagpo ang apoy at lupa sa iyong mundo. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsisid na ito sa dynamics ng zodiac, siguraduhing i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe para sa mas marami pang astrology insights, cosmic secrets, at zodiac battles. Huwag kalimutan i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong paglalakbay sa mga bituin. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magdala ng mas kamangha-manghang astrology content, personality breakdowns, at cosmic stories diretso sa iyong screen. Sumali sa aming komunidad ng mga zodiac enthusiasts at tuklasin natin ang mga misteryo ng mga bituin ng magkakasama. Taurus, Leo, apoy at lupa, higit pa ito sa isang labanan, ito ay isang leksyon sa lakas, pasensya, at passion. Kaya comment sa ibaba, makilahok, at hayaang magningning ang iyong boses, tulad ni Leo, o manatiling matatag tulad ni Taurus. Aling panig ang pipiliin mo? Ang baka o ang leon?